Message ko sa Pilipino. Kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naa na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siyang trabaho. Di na gusto mo dagan ang pagpolitika. Ang tao lang si umugos niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mag-isog. I remember that time na giinan ako ayuhan ng Pasig River. Giinan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Maayong tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Ipakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ng tao. Maluoy ko kay pagkaon alam ng tani ang gusto. Hindi na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iyang isuot. Daan. Wala ko kabalo kung sa akong pagtabang. Kalukuin lang ang tao. Kalukuin lang. Abuso. Grabe. Abuso. Simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kaya ang gusto na. I-deprive yung miski gipatay na utangin mo siya. Dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na guna siya. Kabalo mo pa sa ang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kay gikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala.